Lumaki sa kahirapan ng buhay si Celso. Ang kanyang ama ay isang magsasaka at ang kanyang ina ay isang mananahi. Kahit mahirap ang kanilang pamumuhay, pinalaki siya ng kanyang mga magulang na may disiplina at respeto sa kapwa. Sa murang edad ay naging masipag si Celso sa pagtulong sa sakahan at sa paggawa ng simpleng raket para kumita ng dagdag na pera. Nang siya ay binata na, nagpakita si Celso ng kakaibang katalinuhan. Mahusay siya sa larangan ng matematika at pagmimekaniko. Kaya madalas siyang tinatawag ng mga taga-bayan upang mag-ayos ng mga sirang kagamitan. Ngunit sa kabila ng kanyang potensyal, hindi siya nakapagpatuloy sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng pera. Pasensya ka na anak, kung mahihinto ka sa pag-aaral. Gustuhin man namin ng iyong inay, ang suportahan ang pagkokolehiyo mo ay talagang hindi na namin kaya. Lalo ngayong may sakit ang iyong ina. Nauunawaan ko, Itay. Alam ko naman ang ginagawa niyong pagsisikap ni inay para lang masuportahan ang pag-aaral ko. Tutal nakatapos na ako ng high school. Pwede naman akong makapasok ng kahit anong trabaho para makatulong dito sa bahay. Sa edad na 20, pinilit ni Celso ang magtrabaho sa pabrika upang masuportahan ang kanyang pamilya. Sa simula, naging maayos ang lahat. Subalit nang magsara ang pinapasukan niyang pabrika dahil sa krisis, nawalan siya ng hanap buhay. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap na makahanap ng bagong trabaho, hindi siya pinalad. Isang araw, habang naghahanap ng trabaho si Celso, isang dating kakilala ang kanyang nakasalubong. Kumusta na, Celso? Pagbati ni Bandong. Ikaw pala, Bandong. Eto, naghahanap ng trabaho. Pero medyo inaalat. Puro walang bakante. Kung hindi naman, kailangang college graduate ang requirements nila. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin, pre. Dito sa trabaho ko, easy money. Ano namang trabaho yan, pre? Malalaman mo na lang kung sasama ka sa akin. Sa gitna ng kawalang pag-asa, sumama si Celso. Naging bahagi siya ng isang grupo ng mga magnanakaw. Labag man sa kanyang kalooban ang pinasok na trabaho, ay napilitan siyang tanggapin upang mabigyan ng maayos na kinabukasan ang kanyang pamilya. Nakakapag-abot siya ng maayos sa kanyang ama at ina. Nabibigyan din niya ng maayos na baon ang mga kapatid. Nagtataka naman ang kanyang ama kung saan siya kumukuha ng ganong kalaking halaga na halos hindi siya nauubusan ng pera. Celso, matanong lang kita. Ano bang trabaho mo ngayon? At parang hindi ka nauubusan ng pera. Ahente ho, Itay. Medyo magaling lang akong mag-sales stock, kaya malaki ang nakukomission ko. Siguruhin mo lang na hindi galing ito sa masama. Dahil hindi ka namin pinalaki para makapamirwisyo ng kapwa. At ayaw kong galing sa kasamaan ang ipinambibili namin ng pagkain. Hindi na umimik si Celso at hindi rin ito inamin ang tunay niyang hanap buhay. Alam niyang sa oras na malaman ng kanyang ama na galing sa pagnanakaw ang pera, ay hindi nito tatanggapin ang ibinibigay niya. Umalis ng bahay si Celso at nagtungo sa kaibigang si Bandong upang maiwasan ang maraming katanungan ng ama. Anong masasabi mo ngayon, pare? Hindi ba't mas magaan ang buhay ng pamilya mo ngayon? Tama ka, pare. Pero si Itay, medyo nakakahalata na yata. Bakit mo nasabi? Bigla kasi siyang nagtanong kanina. Mabuti na lang at nagawa ko pang mapaniwala na pag-aahente ang trabaho ko at malakas lang akong mangumisyon. Yun naman pala eh. Ano ang problema mo? Tara, sama ka sa akin. Mag-inom na lang tayo.
Ngunit kahit anong pagtatago ni Celso sa uri ng kanyang trabaho, ay nabunyag pa rin ang katotohanan. Nalaman ng kanyang ama ang totoo niyang hanap buhay. Akala mo ba, hindi makakarating sa aking kaalaman ang ginagawa mong katarantaduhan, Celso? Matagal mo na pala kaming pinapakain ng galing sa kasamaan. Pero itay, ginawa ko na ang lahat para lumaban ng patas sa buhay. Sadyang madamot ang magandang kapalaran sa akin. At dito, nakita ko ang pagkakataong matulungan kayo. Pero hindi mo naisip ang bawat taong binibiktima mo. Ang mga taong maghapong nagpapakahirap din sa trabaho. Ang pamilya nilang umaasa sa kanilang konting kinikita na inaagaw nyo. Paano kung ang perang kinukuha nyo sa kanila ay pambili pala nila ng gamot? Naisip mo ba yon? Kahit mahirap tayo, hindi kita tinuruang gumawa ng masama sa kapwa. Kung hindi mo magagawang magbago, mabuti pang lumayas ka na dito. Hindi namin kailangan ang pera mong galing sa kasamaan. Naglayas nga si Celso at dahil sa nawili na siya sa tinatamasang pera na galing sa masama, ay nagpatuloy ang pagsama niya sa maling gawain. Hanggang dumating ang panahon na masangkot siya sa mas mapanganib na mga aktibidad ng grupo. Isang gabi, isang bangko ang naging target ng operasyon ng kanilang grupo. Bandong, masyado nang delikado ito pare. Malakihan na ito. Pag nahuli tayo, tiyak maghihimas tayo ng rehas. Huwag kang matakot, pre. Hindi tayo mahuhuli. Mga sanay na ang kasamahan natin. Basta't sumunod ka lang kung ano ang sasabihin at ipapagawa sa iyo. Matapos nilang mapasok ang establishmento, ay nagdeklara na sila ng hold up. Ngunit isang empleyado ang hindi nila napansing nakapindot ng alarm. Agad ang naging pagresponde ng mga kapulisan at nahuli ang grupong kinaaaniban ni Celso. Matapos ang isinagawang paglilitis, nagbigay ang korte ng sentensyang 20 taong pagkakakulong dahil sa seryosong mga kasong isinampa laban sa grupo. Sa bilangguan, naranasan ni Celso ang hirap ng buhay sa loob. Ang makapal na pader ng selda, ang matitigas na sahig, at ang mainit at mabahong hangin ay naging parte ng kanyang araw-araw na pamumuhay sa loob ng bilangguan. Dahil may itsura si Celso, madalas siyang kursunadahin ng mga presong matatagal na sa loob. Isang araw, habang naliligo ang binata, ay sinabayan siya ng 4 na kalalakihan. Wow! Nandito rin pala si Ganda! Wika ng pinakalider ng isang grupo, sabay ang paghawak sa kanyang balikat. Bagay na hindi nagustuhan ni Celso. Alam na niya ang ibig sabihin ng mga ito. Walang imik na humarap si Celso sa lalaki at isang malakas na suntok agad ang kanyang pinakawalan. Tumama ang matigas na kamao ng binata sa panga ng lalaki. Hilo itong bumagsak sa sahig ng banyo. Agad namang sumugod ang 3 nitong kasamahan at pinagtulungang bugbugin ang binata. Ngunit palaban si Celso. Sinabayan niya ang 3. Dahil lumaki sa hirap si Celso, banat sa mabibigat na trabaho ang kanyang katawan, kaya nagawa niyang mapatumba ang 3 pang preso. Mula noon ay naging mainit na ang binata sa grupong nakasagupa niya. Pinagplanuhan nila ng hindi maganda si Celso. Isang araw habang ang mga preso ay binigyan ng pagkakataong lumabas ng selda at lumanghap ng sariwang hangin sa isang lugar ng bilangguan, isinagawa ng grupo ang muling pag-atake sa binata. Nagkaroon na naman ng rumble. Tinulungan naman siya ng kakosa niyang si Bandong, ngunit sa kasamaang palad ay nasaksak si Bandong
na naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Nang maagaw ni Celso ang patalim, ay agad niyang sinaksak ang pinakalider ng grupo na ikinasawi din ng buhay nito. Dahil nakuha sa kanya ang patalim, ay 1 linggo siyang ikinulong sa Bartolina. Paglabas ni Celso ng Bartolina, ay ikinagulat niya ang kakaibang respeto ng ibang kapwa preso. Isa ito sa batas ng kulungan na kung palaban ka, ay pangingilagan ka ng ibang preso. Ang bagay na ito ay hindi nagbigay ng kasiyahan kay Celso. Hindi ito ang pinangarap niyang buhay. Habang nakahiga si Celso sa loob ng selda, naisip niyang tumakas sa masalimuot na lugar ng bilangguan. Pinag-aralan niya ang paligid, ang bawat sulok ng kanyang selda, ang mga kilos ng mga bantay, at ang mga nakagawian sa loob ng bilangguan. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang karamihan, napansin ni Celso ang isang mahina ngunit regular na tunog mula sa sahig ng kanyang selda. Nang siyasatin niya ito, natuklasan niya ang isang lumang lagusan na natatakpan lamang ng manipis na bakal. Dito niya sinimulan ang planong pagtakas. Ginamit niya ang patalim na ibinigay sa kanya ng kapwa preso. Sa loob ng maraming linggo, dahan-dahan niyang binuksan ang lagusan. Isang gabing tahimik na ang bawat selda at ang mga bantay ay abala na sa ibang bahagi ng bilangguan. Sinimulan niya ang kanyang pagtakas. Ang lagusan ay nagdala kay Celso sa isang lumang kanal sa ilalim ng bilangguan. Makitid, madilim, at puno ng malalansang amoy. Ngunit hindi siya natinag. Sa kanyang paggapang, naririnig niya ang tunog ng mga daga at ang pagbagsak ng mabahong tubig mula sa basag na tubo. Ngunit sa kanyang isipan, iisa lamang ang layunin ni Celso, ang makalabas at makalayo sa malaimpyernong lugar. Kailangan kong makalayo agad bago pa nila matuklasan ang aking pagtakas. Bulong ni Celso sa sarili. Pagkalipas ng maraming oras ng paglalakbay sa ilalim ng lupa, narating niya ang isang butas kung saan nakakapasok ang sinag ng buwan. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, umakyat siya at lumabas sa isang masukal na bahagi ng kagubatan sa labas ng bayan. Nakangiting humigop ng sariwang hangin si Celso. Sa wakas, nakalaya rin ako sa magulong mundo ng bilangguan. Bulong niya at mabilis na siyang tumakbo palayo sa nilabasang butas. Ang kagubatan ang naging pansamantalang tahanan ni Celso. Sa gitna ng matataas at makakapal na halaman, natutunan niyang mabuhay gamit ang likas na yaman. Nagtayo siya ng maliit na kubo mula sa mga sanga at dahon. Ang pagkain niya ay galing sa mga bunga, ugat at mga hayop na nahuhuli niya gamit ang simpleng bitag na kanyang ginawa. Ngunit ang kanyang pamamalagi sa gubat ay hindi naging madali. Kailangan niyang mag-ingat, hindi lamang sa mababangis na hayop, kundi pati na rin sa mga sundalo at pulis na patuloy siyang hinahanap. Habang nagtatago, iginugol ni Celso ang kanyang oras sa pagmumuni-muni. Naiisip niya ang kanyang mga kasalanan at ang mga taong kanyang nasaktan, lalong-lalo na ang naiwan niyang mga magulang at kapatid. Nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Mula sa pagiging kriminal, ninais niyang magsimulang muli at gawin ang tama. Ang kagubatan ay nagbigay sa kanya ng katahimikan upang pagnilayan ang kanyang mga pagkakamali at pangarapin ang pagbabagong buhay na nais niyang makamit. Isang araw,
Habang naghahanap si Celso ng kanyang pagkain sa gubat, ay napansin niya ang nagkakagulong grupo ng mga unggoy. May pag-aalinlangan man ang binata, ay sinubukan niyang lapitan ang grupong iyon ng mga unggoy. Nang maramdaman ng mga unggoy ang kanyang presensya, ay napalingon ito sa kanya. Inilabas nila ang matutulis nilang mga ngipin bilang babala sa kanya ng pinaghalong takot at galit ng mga unggoy. Napahinto si Celso sa paglalakad at tumitig siya sa mga unggoy. Hindi niya ipinakita sa grupo ang kanyang takot at pag-aalinlangan. Sa gitna ng umpukan ay nakita niya ang isang nakahigang unggoy. May kalakihan iyon at tila pinakamatanda sa grupo. Naisip ng binata na maaaring iyon ang kanilang leader at maaaring nasaktan ito. Muli niyang sinubukang humakbang palapit. Mas naging agresibo naman ang reaksyon ng mga unggoy. Mga kaibigan, huwag kayong mag-alala at hindi ako narito upang saktan kayo. Narito ako upang tumulong kung ano ang makakaya ko. Sabi ni Celso kahit alam nitong hindi siya naiintindihan ng mga kaharap na hayop. Laking pagtataka naman ng binata nang isa-isang nagtatabihan ang mga unggoy. Tila binibigyan siya ng daan patungo sa kasamahan nilang tila nahihirapan. Nang makalapit si Celso sa nakahigang unggoy, ay nakita niyang wala itong malay at may malaking sugat sa hita nito. Wakwak ang laman ng hita nito na tila kinagat ng kung anong mabangis na hayop gubat. Agad na naghagilap ng mga dahong gamot si Celso. Dinikdik niya ang mga nakuhang dahon at inilapat sa wakwak na hita ng unggoy. Pumunit siya ng kapiraso sa suot niyang damit at ginawa niyang pantali upang hindi malaglag ang mga dahon na itinapal niya sa sugat. Habang ginagawa iyon ni Celso, ay tahimik naman siyang pinanunood ng ibang unggoy. Matapos niyang magawan ng paraan ang sugat, ay pinainom naman niya ng tubig ang unggoy na noon ay nagkamalay na rin. Maya-maya lang ay naglapitan na ang iba nitong kasamahan at hinila nila ang kanilang lider patungo sa masukal na bahagi ng gubat. At bago tuluyang maglaho sa masukal na damuhan ang mga unggoy, isa sa kanila ang lumingon at inilabas ang mga ngipin na tila ngumiti bilang pagpapasalamat sa kanyang ginawang kabutihan sa mga ito. Napangiti si Celso sa tinuran ng unggoy. Kita mo nga naman, mabuti pa ang mga unggoy at marunong magpasalamat sa kabutihang nagagawa mo sa kanila. Samantalang ang ibang tao, ginawan mo na ng maganda, minsan tutuklawin ka pa. Namamanghang bulong ni Celso sa sarili. Makalipas ang ilang linggo, habang si Celso ay himbing nang natutulog sa kanyang kubo, ay ginising siya ng mga kaluskos sa paligid. Agad siyang bumangon at maingat na sumilip sa mga siwang ng dingding. Ang kaba niya ay tila tambol na kumakabog sa kanyang dibdib. Isa lang ang naisip niya ng mga sandaling iyon. Mukhang natuntun na ng mga awtoridad ang aking pinagtataguan. Isip ni Celso. Lumipat siya ng ibang siwang na masisilipan. Sa bandang harapan ng kanyang kubo ay nakita niya ang napakaraming unggoy, ang nooy nakatayo, at sa pinakaunahan ng grupo ng mga unggoy ay nakita niya ang unggoy na kanyang ginamot. Labis ang pagtataka ni Celso. Hindi niya maintindihan ang ikinikilos ng mga unggoy. Tila mga taong naghihintay na makaharap siya. Ano kaya ang ginagawa nila rito? At ang dami nila. Bulong ni Celso. Nakita niyang dumampot ng matigas na lupa ang pinakalider ng mga unggoy at binato ang pintuan ng kubo. Paulit-ulit iyong ginagawa ng lider na tila ba pinapalabas siya sa kubo.
Humugot ng malalim na paghinga si Celso bago siya lumabas. Sa kabila ng kanyang kabang nararamdaman, ay pinilit niyang ngumiti at hinarap ang grupo ng mga unggoy. "Magandang gabi sa inyo mga kaibigan. Bakit kayo naparito?" sabi ng binata. Lumapit ang pinakalider at iniaabot sa kanya ang isang maliit na batong nagniningning ng kulay berde. Napatitig si Celso sa batong nasa kamay ng unggoy. May pagtataka sa kanyang isip. Gamit ang dalawang kamay ng binata, ay sumenyas siyang itinuro ang bato, sabay turo niya sa sarili. Mas lumapit pa sa kanya ang unggoy at kinuha ang kanyang kamay at ipinasa ang bato. Hindi maipaliwanag ni Celso ang naramdaman nang mahawakan niya ang bato. Para bang may tila dumaloy na enerhiya sa kanyang katawan na tila nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Hindi naman nagtagal at nag-ingay ang mga unggoy, sabay ang pagtatakbuhan ng mga itong umalis. Nang makaalis na ang mga unggoy, ay pumasok na si Celso sa kubo. Hindi na siya nakatulog at pinagmamasdan na lamang nito ang batong nasa kanyang kamay. Siguro isa itong regalo sa ginawa kong pagtulong sa kanila, bulong ni Celso. Habang hinihintay niya ang bukang liwayway, ay kinuha niya ang nakasabit na baging at sinimulan niyang gawan ng bahay ang bato upang maging kwintas. Matapos iyon ay isinuot niya ito. Mula nang mapasa kanya ang batong iyon, napansin ni Celso ang pagbabago sa kanyang kapalaran. Naging mas magaan ang kanyang buhay sa kagubatan. Napansin din niya ang kakaibang lakas ng kanyang katawan. At upang hindi mainip si Celso sa pag-iisa sa kagubatan, ay madalas niyang gugulin ang oras sa pagpapalaki at pagpapalakas ng pangangatawan. Sinasanay din niya ang sarili sa paggamit ng mga armas tulad ng sibat at pana na madalas niyang gamitin sa pangangaso ng mga baboy ramo at iba pang hayop na maaaring kainin. Sa pagsapit ng gabi, ang mga huni ng kuliglig sa tahimik na paligid ng madilim na kagubatan ay nagbibigay naman ng kalungkutan sa binata. Bumabalik sa kanyang alaala ang masasayang panahon na kasama niya ang kanyang pamilya. Upang matakasan ang lungkot, ay pinipilit na lang niya ang matulog. Isang gabi, dinalaw si Celso ng isang panaginip. Isang matandang babae ang nagpakita sa kanya at sinabing ang batong bigay sa kanya ng mga unggoy ay may malalim na kahulugan. Isa raw ito sa mga kapangyarihang iniingatan ng mga unggoy sa kagubatan at may kaakibat itong responsibilidad. Dapat niyang gamitin ito para sa kabutihan. Huwag daw niyang gagamitin para sa pansariling kapakinabangan lamang, kundi sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Nang matapos ang tagubilin ng matandang babae, ay unti-unti na itong kinakain ng usok hanggang sa tuluyan ng maglaho sa kanyang paningin. Dito napabalingkwas ng bangon si Celso habang habol ang paghinga. Ano kaya ang ibig ipahiwatig ng matanda sa akin? Anong kapangyarihan mayroon ang batong ito? Mga katanungan ni Celso sa sarili. Lumipas pa ang mga araw. Nagsimula namang lumaganap ang takot sa isang baryong malapit lamang sa kagubatan. Isang aswang ang nanggugulo sa mga residente. Umaatake ang mga aswang tuwing kabilugan ng buwan. Pinapatay ang mga alagang hayop at kumikitil ng buhay ng mga bata at matatandang may sakit. Ilang buntis na rin ang natatagpuang wala ng buhay habang ang mga sanggol sa kanilang sinapupunan ay nawawala na rin. Ang mga tao sa baryo ay halos hindi makatulog at ang ilan
ay napilitan ng lumikas dahil sa takot. Isang gabi, narinig ni Celso ang mga sigaw mula sa direksyon ng baryo. Napabalingkwas si Celso sa pagkakahiga. Hindi ako maaaring magkamali. Sigaw yun ng mga tao. Ibig sabihin, may malapit na komunidad sa aking kinaroroonan. Bakit kaya sila nagsisigawan? Tanong ni Celso sa sarili. Agad niyang kinuha ang kanyang patalim at sibat na kanyang ginawa. Sa paglabas niya ng kubo ay napatingin siya sa bilog at kulay dugong buwan. Maingat niyang tinahak ang masukal na kagubatan at sinundan ang pinanggagalingan ng mga sigawan. Habang papalapit siya sa gilid ng kagubatan, ay palakas ng palakas ang mga sigawan ng mga kalalakihan at kababaihan. Ang iyak ng mga bata at tahol ng mga galit na aso ay umaalingaw-ngaw sa kalaliman ng gabi. Sa paglabas niya ng masukal na kagubatan, ay bumungad sa kanya ang isang komunidad na nooy nagkakagulo ang mga tao. Kitang-kita niya ang mga nagtatakbuhang mga kababaihan at bata, habang ang mga kalalakihan ay pilit lumalaban sa grupo ng aswang upang maprotektahan ang kanilang pamilya at komunidad. Nakita rin niya ang mga nilalang na kasalukuyang pumapaslang sa mga residente. Nanindig ang balahibo ni Celso. Mula sa kanyang pagkabata, ngayon lang siya nakakita ng mga ganong uri ng nilalang. Mga nilalang na may nakakatakot na kaanyuhan at walang awang pumapaslang ng mga taong walang kalaban-laban. Hindi maikakaila ni Celso na binalot ng takot ang kanyang pagkatao ng mga sandaling ito, at nagpasya siyang bumalik na lamang sa loob ng kagubatan at huwag nang makialam pa. Ayaw niyang pati ang nananahimik niyang pagbabagong buhay ay magugulo na naman ng mas matinding kalaban. Pabalik na sana siya nang maramdaman niya ang pag-init ng kwintas niyang bato. Napahawak siya at napatingin dito. Nakita niya ang pagliliwanag ng bato at naramdaman ang pagdaloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Doon niya naalala ang sinabi ng matandang babae sa kanyang panaginip. Ito marahil ang ibig ipahiwatig ng matanda sa aking panaginip. Bahala na po kayo sa akin, Panginoon. Bigyan mo ako ng lakas upang magamit ko sa pagtulong sa mga tao at mapuksa ang mga demonyong gumugulo sa kanila. Sa pagwikang iyon ni Celso, ay muli na naman niyang naramdaman ang paggapang ng kakaibang enerhiya sa buo niyang katawan. Ang bawat himaymay ng kanyang laman at mga ugat ay tila nagkikislutan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nawala at napalitan ng tapang ang kaninang takot na bumabalot sa kanyang katawan. Mabilis na siyang tumakbo patungo sa baryo. Sakto namang inabutan niya ang isang batang lalaki na noon ay nanganganib na ang buhay. Maawa na po kayo. Huwag niyo akong papatayin. Sigaw ng isang batang nagmamakaawa sa aswang. Pasensya ka na, bata. Dahil hindi ko kilala ang salitang awa. Wika naman ng aswang. Bumuka ng malawak ang bunganga ng aswang at umusli ang mahaba at matutulis nitong mga pangil. Ngunit bago pa tuluyang magawang saktan ng aswang ang bata, ay tumarak sa dibdib nito ang sibat ni Celso. Tumalsik at bumagsak sa lupa ang aswang at nangingisay ito habang kinakain ng gumagapang na baga ang katawan na nauwi sa pagkaabo ng nilalang. Agad tinulungan ni Celso ang bata. Ano boy, ayos ka lang ba? Opo, marami pong... Kuya, sa likod mo! Sigaw ng natatakot na bata habang nanlalaki ang mga mata nito.
Sa pagkakataong iyon, alam ni Celso ang paparating na panganib. Mabilis niyang hinugot sa baywang ang kanyang punyal at sa pagharap niya ay agad niyang sinakal ang nilalang at sunod-sunod na pagsaksak ang kanyang ginawa. Walang nagawa ang nilalang at tulad sa una ay bumagsak ito sa lupa habang nangingisay na nilalamon ng baga ang buo nitong katawan. Napalingon at natigilan ang iba pang aswang. Gulat ang mga aswang sa ipinamalas na husay ni Celso. Umangil ang mga ito at susugurin sana ang binata. Ngunit nang makita nila ang kumikinang na mutya sa dibdib ni Celso, ay agad na pahinto sa pag-atake ang mga nilalang at mabilis nang nag-alisan ang mga aswang. "Ganyan nga, magsilayas kayo sa baryong ito!" Sigaw ni Celso habang nakaamba ang kanyang sibat at punyal. Hindi pa tayo tapos, lalaki. Babalik kami. At sa aming pagbabalik ay malalaman mo ang kapangyarihan ng aming lahi. At paghandaan mo ang iyong kamatayan. Kasama ng buong tao sa baryong ito. Pagbabanta ng isa sa mga aswang bago ito tuluyang maglahos sa dilim. Nang gabing iyon ay nagawang maitaboy ni Celso ang mga aswang. Hindi siya makapaniwala dahil sa kabila ng hindi niya kasanayan sa pakikipaglaban sa mga ganong uri ng nilalang, ay tila may gumagabay sa bawat pagkilos niya. Nang maglaho na ang mga nilalang, ay doon nakaramdam ng pagod si Celso. Ang mga tao naman sa baryo ay labis na natuwa sa ginawang pagtulong at pagliligtas sa kanila ng binatang ngayon lang nila nakita sa baryo. Isang matandang nagngangalang Mang Andres ang lumapit at nagpasalamat. Maraming salamat sa iyo, binata. Nagawa mong maitaboy ang mga nilalang. Wala hong anuman yun, tatang. Anong klaseng nilalang ang mga yon? Sila ang mga aswang, mga kampon ng demonyo na pumapatay ng tao at hayop upang gawing pagkain. Isa ang aming nayon sa madalas nilang bisitahin. Matagal na bang nangyayari ang pananalakay nila? Hindi naman, iho. Pangalawang pag-atake pa lang nila ngayon. Pero pansin kong mas matindi ang pagsalakay nila ngayon kumpara noong una nilang pagsalakay. Bakit hindi na lang kayo lumikas? Iwan niyo ang lugar na ito. Hindi ganon kadaling gawin ang sinasabi mo, iho. Nandito ang aming kabuhayan. At sa palagay mo ba, sa ibang lugar ay hindi sila nakakaranas ng ganitong sitwasyon? Kalat na ang aswang sa buong rehiyon, iho. Sila'y nagtatago lamang sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon upang makapambiktima. Siya nga pala, ako si Andres. Ako naman ho si Celso. Inimbitahan ni Mang Andres si Celso sa kanilang tahanan upang doon ipagpatuloy ang kanilang kwentuhan habang humihigop ng mainit na kape. Pagdating nila ng bahay ay sumalubong naman ang anak ni Mang Andres na si Emma. Itay, mabuti at ligtas kayo. Sabi ng dalagang napayakap sa ama. Sa tulong ni Celso, iha. Siya ang nagtaboy sa mga aswang. Siya nga pala, Celso. Siya ang nag-iisa kong dalaga, si Emma. Ikinagagalak kitang makilala, Emma. Sabi ni Celso habang nakatitig sa kaharap na dalaga. Maganda si Emma. Morena ang kulay ng balat. Matangkad at balingkinitan ang katawan. Mapungay ang kanyang mga mata na talagang mabibighani ang isang binata sa kanyang mga titig. Mga katangi ang hinahanap ni Celso sa isang dalaga. Emma, ipagtimpla mo kami ng kape para may mahigop kami ni Celso habang nag-uusap. Nakatalikod na ang dalaga, ngunit si Celso ay tila natuklaw ng ahas na nakatulala pa ring nakatingin kay Emma.
Ay, Celso, maupo muna tayo habang hinihintay natin ang kape. Oho. Salamat ho, Mang Andres. Taga saan ka, Celso? At paano mo na lamang may kaguluhan sa aming nayon? Nabigla si Celso sa katanungang iyon ni Mang Andres. Hindi niya alam ang isasagot sa matanda. Isa ho akong mga ngaso. Kasalukuyan akong nasa gubat at nanghuhuli ng baboy ramo nang marinig ko ang malalakas na sigawan sa inyong baryo. Pansin ni Celso na tila hindi kumbinsido ang kausap na matanda. Nakatingin kasi si Mang Andres sa kanyang damit na kulay kahel at ang tatak nitong letrang P. Alam niyang alam ng matanda kung saan nabibilang ang isang taong may ganoong uri ng kasuotan. Nang gabing iyon, sinubukang pinakiusapan ni Mang Andres si Celso na kung maaari ay tulungan sila upang masugpo ang mga aswang na sumasalakay sa kanilang lugar. Nakita ko ang abilidad mo sa pakikipaglaban, Celso. Alam kong matutulungan mo kami. Hindi agad nakasagot ang binata. Hindi siya handa sa ganitong responsibilidad. Ngunit labis na nakikiusap sa kanya ang matanda. Nakikiusap ako, Celso. Tulungan mo kaming masagip sa panganib ang mga batang walang kalaban-laban sa kamay ng mga halimaw. Eto ho ang kape niyo, tay. Celso, magkape ka muna. Salamat nga pala sa pagtulong mo upang maitaboy ang mga aswang. Nakangiting wika ni Emma. Walang anuman yun, Emma. Nagkataon lang sigurong mahina pa lang ang uri ng mga aswang na nakasagupa namin, kaya natsambahan kong matalo ang iba sa kanila. Ngumiti si Emma. Bakas sa muka ang paghanga sa binata. Sige, maiwan ko muna kayo. Nang makaalis na si Emma, bigyan niyo ako ng panahong makapag-isip, Mang Andres. Sa ngayon ay hindi ko pa maibibigay ang aking kasagutan sa inyong pakiusap. Tugon ng binata sa kaharap na matanda. Nagpaalam na si Celso at bago ito umalis ay binigyan siya ni Mang Andres ng ilang piraso ng damit at pantalon na kanyang magagamit. Bumalik ng kagubatan si Celso na mabigat ang dibdib. Isang pagsubok na naman ang kailangan niyang harapin. Nang gabing iyon ay isang panaginip ang muling dumalaw sa pagtulog ni Celso. Nakita niya ang sarili sa sitwasyong namumuhay ng maayos at tahimik kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Isang pamilya na pinapangarap ng kahit sinong tao. Ngunit isang trahedya ang biglang dumating. Ang tahimik nilang nayon ay ginulo ng mga aswang. Nakita niya ang sariling nakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim. At nang matapos ang kaguluhan, sa gitna ng daan ay nakita niya ang kanyang mag-iinang duguan at wala ng buhay. Labis ang kanyang pagdadalamhati at malakas na sumisigaw hanggang sa magisingan ni Celso ang sariling basang-basa ng pawis ang katawan at may luha ang kanyang mga mata. Isang araw ay bumaba si Celso ng kagubatan at tinungo ang baryo ni Mang Andres. Itay, may bisita ho. Narito si Celso. Pagtawag ni Emma sa ama. Dali-daling hinarap ni Mang Andres ang binata at umaasa sa maganda nitong sasabihin. Ikaw pala, Celso. Napasyal ka, iho. Tungkol ho ito sa inyong ipinapakiusap, Mang Andres. Nakapagdesisyon na ho ako. Tutulungan ko kayong puksain ang mga aswang, ngunit kakailanganin ko ang inyong tulong. Sabihan niyo ang mga kalalakihan sa baryo na kailangan natin ang kanilang kooperasyon sa gagawin nating paghahanda sa muling pagsalakay ng mga aswang. Salamat, Celso. Hayaan mo at sa lalong madaling panahon ay pupulungin ko ang mga tao upang ipaliwanag sa kanila ang gagawin nating mga hakbang. Kung ano ang maitutulong namin
ay tutulong kami. Magsabi ka lang. Isang plano ang sinabi ni Celso na kanilang gagawin, na agad namang sinang-ayunan ni Mang Andres. Pinulong ng matanda ang lahat ng kanyang kanayon at ipinaliwanag sa kanila ang gagawing pagtulong ni Celso. Ipinaliwanag din nila ang magiging partisipasyon ng bawat kalalakihan at kababaihan sa baryo. Sumang-ayon naman ang lahat. Ang plano ni Celso ay agad na nilang inumpisahan. Pagsapit ng kinabukasan, nagsimula silang gumawa ng mga armas. Tulong-tulong ang bawat kalalakihan sa nayon sa pagkuha ng mga gagamitin sa gagawing armas. Gumawa sila ng mga sibat na gawa sa bagakay, mga tinulisang kahoy na ginawang patibong sa bawat sulok ng baryo, mga pana at palaso. Pinatalim nila ang bawat gulok ng mga kalalakihan. Ang mga kababaihan naman ay nagdidikdik ng bawang at kanilang iniipon ang katas na siyang gagamiting sausawan sa mga dulo ng sibat at palaso. Habang binabantayan ni Celso ang tahimik na gabi sa baryo, ay kuminang ang kanyang kwintas na mutya. Alam ng binatang nagbibigay babala ito sa paparating na panganib. Hindi nagtagal ay dumating na ang kinakatakutan ng mga tao, ang muling pagsugod ng mga gutom na aswang. Kabilugan ng buwan nang muling umatake ang mga nilalang, kung saan ang panahong sila ay nagtataglay ng kakaibang lakas na nagmumula sa enerhiya ng buwan. Gising mga kabaryo! Narito na ang mga aswang! Magsigising kayo! Sigaw ni Celso habang isa-isang kinakalampag ang dingding ng bawat kabahayan. Nagsimulang maglabasan ang mga kalalakihan. Sa pamumuno ni Celso ay inatasan niya ang bawat isa na pumuwesto sa mga patibong na kanilang inihanda. Sa mga sandaling iyon, ang himpapawid ay tila nagdilim. Ang mga aswang na lumilipad ay nagmistulang itim na ulap. Ang mga mabibigat na yabag sa lupa ay dumadagundong sa mabibilis na pagtakbo ng mga aswang. Ang mga tao ay tahimik na nakakubli sa kanilang pwesto, naghihintay sa pagbibigay hudyat ni Celso. Nanatiling nakatayo si Celso sa gitna ng baryo. Hinihintay ang tamang pagkakataon. Nang malapit na ang mga nilalang, ay ikinumpas ni Celso ang kanang kamay. Nagsimulang magliparan ang mga palaso sa ere. Mula sa taas ay isa-isang bumabagsak sa lupa ang mga aswang na tinatamaan ng palasong nilagyan ng katas ng bawang ang dulo. At sa pagkumpas naman ng kanyang kaliwang kamay, ay isa-isa ring sinasalubong ng sibat na bagakay ang mga aswang sa lupa. Ang iba ay nahuhulog sa mga butas na nakaabang ang nagtutulisang bagakay sa ilalim. Patuloy ang pagsugod ng mga nilalang, ngunit nadadali sila ng mga nakaumang na patibong. Lalong nanggalaiti sa galit ang pinakapinuno ng aswang. Hindi niya akalaing ang mga taong dati nilang napakadaling salakayin, ngayon ay nakahanda na at nagagawa ng sila ay kalabanin. Bahagyang huminto sa pag-atake ang mga nilalang. Pinag-aaralan ang galaw ng mga tao. Hanggang natuon ang pansin ng pinunong aswang kay Celso. Napansin nito ang kumikinang na mutya sa dibdib ng binata. Alam na nito ang pinanggagalingan ng tapang ng mga tao. Muli nitong sinenyasan ng pag-atake ang mga kasamahang aswang, hanggang sa maubos ang mga patibong at paliso na inihanda nila Celso. Dito na nagsimulang sumugod ang mga tao.
ginamit ang kanilang mga gulok at kahoy na kalasag. Naging madugo ang gabing iyon sa baryo. Sa pamamagitan ng kapangyarihang nagmumula sa mutya ni Celso, ay nagagawa ng binata na mapatay ang aswang sa isang malakas na suntok lamang. Ang bawat wasiwas ng kanyang itak ay nagagawa niyang mahati ang katawan ng aswang. Habang abala si Celso sa ginagawang pakikipaglaban, ay galit naman siyang nilalapitan ng pinunong aswang. Labis ang galit nito sa nakikitang galing at lakas ng binata. Idagdag pa ang ginagawang pamumuno nito sa mga taong baryo na pinagkukunan nila ng makakain. Nang magkaharap si Celso at ang pinuno ng aswang, ay nagkatinginan ang dalawa. "Pinahanga mo ako sa husay ng iyong talino at lakas, binata. Ngunit hindi ko papayagan na maging sagabal ka sa aming landas. Kailangan mong mamatay." "Hindi ko rin papayagang manaig ang inyong kasamaan. Kailangang wakasan na ang tulad niyong walang silbi sa mundo." Sa kanilang paghaharap, naging agresibo ang pag-atake ng pinunong aswang. Mabilis ang pagkilos nito at ang kanyang lakas ay kakaiba. Ngunit hindi nagpatinag sa takot si Celso. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas na meron siya. Maliksing naiiwasan ni Celso ang bawat ataking pinapakawalan ng pinunong aswang. Ngunit nagagawa pa rin siyang mapinsala ng matutulis na kuko ng halimaw. Bumabaon sa kanyang laman ang matutulis na kuko sa tuwing siya ay nagagawang patamaan ng pinunong aswang. Ang umaagos na dugo sa katawan ni Celso ay tila nagbibigay ng lakas sa katunggaling halimaw. "Napakabango ng iyong dugo, binata. Sa oras na mapatay kita, ay sasairin ko ang iyong dugo." Bahagya ng nakakaramdam ng panghihina si Celso dahil sa malalalim niyang sugat. Sa pag-agos ng kanyang dugo sa mutya, ay bigla itong naglabas ng kulay berdeng usok. Ang usok ay pumasok sa kanyang bibig at ilong na nagbigay ng mas kakaibang lakas sa binata. Ang mga sugat niya sa katawan ay biglang naghilom at ang kulay ng kanyang mga mata ay nagkulay berde. Nanlaki ang mata ng pinunong aswang sa nasaksihang iyon. Ang galit nito ay mas tumindi. Muli nitong dinaluhong ang binata at nagpakawala ng malalakas na pagkalmot. Ngunit kahit pa ibuhos nito ang buo niyang lakas, ay hindi na niya magawang masugatan si Celso. Tumatalbog sa katawan ni Celso ang bawat suntok at pagkalmot ng pinunong aswang. "Ano, halimaw? Hanggang dyan na lang ba ang kayang gawin ng iyong pagkademonyo? Wala ka na bang ibang ilalabas pang lakas?" sabi ni Celso sa tila kakaibang boses. Tila isang mandirigmang galing sa sinaunang panahon ang katauhan ngayon ng binata. Sa pagkawikang iyon ni Celso, ay sinimulan naman niya ang pag-atake. Ang bawat pinapakawalan niyang suntok ay hindi nagagawang iwasan ng pinunong aswang. Isang suntok sa sikmura ng nilalang ang pinatama ni Celso. Bumaluktot ang katawan ng aswang at napadura ito ng dugo habang ang mga mata ay halos lumuwa. Isa pang suntok ang pinatama ni Celso sa muka ng aswang. Tumalsik ang nilalang at bumagsak sa lupa. Dinampot ni Celso ang nabitawan niyang itak at dahan-dahan niyang nilapitan ang tila naghihingalo ng pinuno ng mga aswang. "Katapusan mo na ngayon, halimaw. Tatapusin ko na ang paghahasik niyo ng lagim."
Ngumisi naman ang nilalang at bigla na lamang niyang dinuraan ng dugo ang muka ni Celso. Tumama iyon sa mga mata ng binata, dahilan upang mapapikit si Celso. At sa muli nitong pagmulat, ay nakita niyang tumatakas na ang nilalang patungo iyon sa kagubatan. Mang Andres, kayo muna ang bahala dito. Pamunuan niyo ang ating mga kasamahan. Susundan ko ang tumatakas nilang pinuno. Kailangan wakasan ko na ang buhay nun upang matapos na ang kanilang pananalakay dito sa baryo. Sige Celso, kami na ang bahala dito. Tugon naman ng matanda. Mabilis na siyang tumakbo patungo sa direksyon na tinakbuhan ng pinunong aswang. Inabot ni Celso ang pinunong aswang na nakasandal sa isang puno. Nakita niya ang mga sugat nito sa katawan. Labis na pinsala na pala ang natamo nito at labis na panghihina na ang nararamdaman. Hindi ka na magtatagal pa. Bago sumikat ang araw, ay pagugulungin ko sa lupa ang iyong ulo. Wika ni Celso sa galit na boses. Diyan ka nagkakamali. Kung sa akala mong nagwagi ka na binata. Nakangising sabi ng aswang. Ginamit ng nilalang ang kakayahan nitong mapasunod ang mababangis na hayop sa gubat. Bumigkas ito ng itim na orasyon at sa isang iglap, naglabasan mula sa masusukal na damuhan ang mga naglalakihang baboy ramo, mga musang na nagtataliman ang mga kuko at ngipin. Dahan-dahan ang ginawa nilang paghakbang palapit kay Celso. Ngayon, katapusan mo na lalaki. Ngunit napahinto ang aswang sa malademonyong pagtawa nang biglang kumislap ang mutya ni Celso. Naglabas ito ng berdeng liwanag at sa isang iglap, nabasag ang tagabulag ng aswang. Sabay-sabay na ibinaling ng mga hayop sa aswang ang kanilang pag-atake. At sa isang iglap, pinagtulungan nilang niluray ang katawan ng nilalang. Nang tigilan ng mga hayop ang nilalang, ay wala na itong buhay. Nilapitan ni Celso ang kaawa-awang katawan ng pinunong aswang. At sa isang pagtaga, ay humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Mabilis nang bumalik sa baryo si Celso. Bitbit ang ulo ng pinunong aswang. Nang makita ng kakaunti ng bilang ng mga aswang na hawak ni Celso ang pugot na ulo ng kanilang pinuno, ay nag-umpisang umatras ang mga nilalang. Mabilis silang nagtakbuhan at naglaho na lamang sa dilim. Sa lugar na iyon ng baryo, kung saan naganap ang madugong digmaan, ay ibinaon ni Celso ang pugot na ulo ng pinunong aswang na siyang magsisilbing alaala ng kanilang tagumpay. Nagsigawan ang mga tao sa kanilang tagumpay. Labis na kagalakan ang kanilang nararamdaman. Sa paglipas ng panahon, ay naging maayos na ang kalagayan ng baryo. Nahinto na ang pananalakay ng mga aswang. Habang tumutulong si Celso sa pagsasaayos ng mga nasira sa baryo, ay pansamantalang nanuluyan sa bahay ni Mang Andres ang binata. Hindi naman nagtagal ay nagkamabutihan naman sila ni Emma, na hindi naman na tinutulan ni Mang Andres. Naging masaya ang bawat araw na kapiling ni Celso si Emma. Ngunit ang kasiyahan niya ay hindi lubos para kay Celso. Naiisip niya ang naiwang mga magulang at kapatid. Ang tinakasang parusa
sa mga nagawa niyang kasalanan. Nagpasyang magpaalam si Celso. Nakita nito ang kalungkutan kay Emma. Napilitang ipagtapat ni Celso ang kanyang nakaraan at nangako kay Emma na babalik siya matapos isaayos ang lahat. At dahil sa hindi pa sila kasal, ay tanging tiwala ang kanilang pinanghahawakan. Sa pagdating ni Celso sa kanilang bahay, ay labis ang kasiyahan ng kanyang mga magulang at kapatid nang siya'y makitang muli. Humingi ng kapatawaran sa magulang si Celso at nangako ng tuluyang pagbabago. Tinanggap nila ang paghingi niya ng kapatawaran. Sumuko rin si Celso at muling pinagdusahan ang mga nagawa niyang kasalanan. Sa magandang ipinakita ni Celso sa loob ng bilangguan, ay nabigyan siya ng parol at naging maaga ang kanyang paglaya. Bumalik si Celso sa baryo nila Emma. Kasama na nito ang kanyang pamilya. Hindi nagtagal ay naganap ang pag-iisang dibdib ni Celso at Emma. At makalipas ang ilang taon, nagkaroon sila ng anak na pinangalanan nilang Anselmo. Nang dumating ang pagtanda ni Celso, ay ipinamana niya ang tangan niyang mutya sa kanyang anak na siyang susunod na magiging tagapagtanggol sa baryo. Ipangako mo sa akin, Anselmo, na sa oras kailanganin ka ng iyong baryo, ay hindi mo ito pababayaan. Nangangako ako, Itay. Ipagpapatuloy ko ang iniwan mong responsibilidad bilang tagapagbantay at tagapagtanggol sa baryo. Marami pong salamat sa pakikinig, mga kakilabot. Huwag po sanang kalimutang mag-iwan ng like dahil malaking tulong po yan sa ating channel. Dumako naman po tayo sa ating shoutout. Shoutout po sa lahat ng ating mga subscriber. Shoutout din po kina Emmanuel Escobel from Laguna. Marami pong salamat. Edelberto Balanlay and Balanlay family from Barangay Talolora, Palapag, Northern Samar. Marami pong salamat. Carmelita Pruna from Dubai. Thank you po. Nery Coyones from Bahrain. Salamat po. Milagrosa Luke from Hong Kong. Ma'am, thank you. Tita Sarreno. Salamat po, ma'am. Luis Albay. Thank you po. Charlene Gumansing from Muscat, Oman. Marami pong salamat. Henry Bailon from Saipan. Thank you po. Bioli Liharso. Salamat po. Miriam Leibelt. Thank you po. Asili Gumban. Salamat po. Kate Smith from Turkey. Thank you po. Corazon Clemente. Salamat po. Sherwin Mamawi from Talavera, Nueva Ecija. Thank you po. Tita Dagupan. Marami pong salamat. Nida Kiambao from Kuwait. Thank you po. Elsa Gonzalez from China. Salamat po. Dennis Kadugdug. Marami pong salamat. Silpa Hara Richard. Thank you po. Ellen Kiano. Salamat po. Rowena Eloba. Thank you po. And Emil Bautista. Marami pong salamat. Belinda Nier. Thank you po. Emiliano Rapols. Salamat po. Marlon Candelario. Thank you po. Joel De Guzman. Salamat po. Glenn Valen. Thank you po. Celso Benitez. Salamat po. Nora Fe Fajardo. Thank you po. Tahani Vlog. Thank you po. Red Sniper from Saudi Arabia. Salamat po. Christian Alcantara. Thank you po. Leo Daban. Salamat po. Ricky Manalo. Thank you po.
Marami pong salamat sa inyong lahat mga kakilabot. Ingat po kayong lahat. God bless po at kita-kita kits po sa susunod nating kwento.